Good morning and welcome sa 100 Day Devotion Day 27. Naranasan mo na ba na mapunta sa sitwasyon kung saan yung mga kaibigan mo ay nag-uusap patungkol sa pananampalataya? Ano yung sinagot mo? Comment down below so that mapag-usapan natin yan or ma-share mo yung testimony mo. And bakit ko ba tinanong? Ito kasi yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Paano ba natin i-share ang salita ng Diyos sa mga pagkakataong tulad ng nabanggit ko kanina? And ang ating batayang teksto sa umagang ito ay matatagpuan sa Colossus 4:5 to 6. At ganito ang sinasabi. Be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Sa Tagalog, maging matalino kayo sa sa pakikitungo sa mga hindi pananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyo laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang iyong mga pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Bago tayo magumpisa, tayo po ay manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong umaga na iyong ipinagkaloob sa amin. Kami po ay iyong samahan sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Nawa ito ay magbunga at makapaglapit ng mga kaluluwa sa iyong paanan. In Jesus' name we pray. Amen. At ang mga teksto na nabasa kanina or nabasa natin ay mga huling bahagi ng paalala sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. May tatlong bagay na pwede nating pagbulay-bulayan ngayong umaga ukol sa paalala ni Pablo. Paano ba tayo mag-share ng gospel? Una, maging matalino o maging maalam. So, verse 5, maging matalino kayo sa mga hindi mananampalataya. Ito ay paalala na tayo ay maging mapanuri at maging observant sa mga sa pakikisalamuha sa mga hindi pa mananampalataya. One wrong move ay pwedeng magsanghi ng hindi ka nais-nais na result or output dun sa taong sinishare natin ng gospel. So paano? Paano natin ito ma-achieve or paano ito magiging successful? Manalangin. Manalangin tayo na biyayaan tayo ng karunungan na nagmumula sa Panginoon. Ikalawang punto, samantalihin natin yung pagkakataon. We need to seize the opportunity. Sa verse 5, yung second part naman, ito yung sinasabi. At samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sa pagkakataon naman na ito, yung pinaalalahanan tayo ni Pablo, nasulitin natin yung pagkakataon kung saan pwede nating maihayag ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Maaaring umpisahan natin sa experience, testimony. Ating ipinalalangin na magkaroon tayo ng awareness na malaman natin yung mga bagay na dapat natin sabihin sa tamang pagkakataon. At huli, at ikatlo, pananalita na may pagpapala. Sa verse 6, ito ang sinasabi. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang iyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Muli, paalala ito ni Pablo na bilang mananampalataya, tayo ay dapat nakasiyahan ng banal na espiritu kung saan ay magiging makabuluhan ang ating pagkakataon na maibahagi ang salita ng Panginoon kung ang mga bagay na binibigkas ng ating mga labi ay pawang pagpapala. Hindi ito paghuhusga, kung hindi puno ng pangunawa at malasakit sa ating kapwa. Kasi iba-iba naman yung nararanasan natin. Sapagkat ito yung aral na minana natin sa Panginoong Jesucristo. So, hindi siya namimili ng tao na lalapitan niya. But rather, He chose those people na worst. He chose murderer, He chose tax collector, etc. So, nawa yung mga pagpapaalala nito na nabanggit ni Pablo
ay maging gabay sa pagbabahagi natin ng salita sa ating kapwa. Maging matalino, samantalahin ng pagkakataon, at magkaroon ng pananalita na may pagpapala. Ah, Muli ay nawa ito ay makatulong sa atin ngayon sa araw na darating. At bago po matapos ang ating devotion sa umagang ito, tayo po ay manalangin. Panginoon, naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa paalala ni Pablo ukol sa pagbabahagi ng mga salita, ng iyong mga salita. Nawa kami po ay magkaroon ng sapat na kaalaman, pagkakataon at bukas na pusong handang umunawa at maging pagpapala sa aming kapwa. Salamat po sa mga biyayang aming natatanggap sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala sa iyo at maging sa aming mga kapwa. Panalangin po namin na sa pagsalubong ng ika-isang daang anibersaryo ng pagkakatatag ng iyong iglesia ay patuloy ito na mag-akay ng mga nalilihis ng landas patungo sa iyong paanan. Muli, Panginoon, sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming manunubos na si Kristo. Amen. Muli ay salamat sa iyong pagtutok at see you tomorrow, guys.